So, inoferan ako ni Glo ng get another loan kahit na 1 month pa lang akong nagbabayad simula nung nag-loan ako. So, bakit nangyari yon? Tara, alamin natin. So, June 24, 2026 ay nag-upload ako nag-update ako sa Gloan na after mag-full payment is makaka-loan din ba agad. Tapos kung nakuha ko ba yung cashback, which is ganun nga yung nangyari. Nakuha ko rin agad yung cashback ko pagka full payment ko. Tapos, nakautang din ako agad, which is, meron ako credit limit na 30,000. So, nung last loan ko sa G-Loan, ay wala talaga akong naging offer na get another loan. So, nagtataka nga ako kasi lagi naman akong advance magbayad. Bakit hindi ako ino-offera na get another loan? Kasi nga, bago yung loan na yon, inoferan din naman nila ako na get another loan. Pero nung last loan ko ay hindi nila ako inoferan. So nagtataka ako baka naging pangit yung credit ko sa kanila, which is maaga naman ako palaging nagbabayad. So nung final payment ko siya, akala ko talaga is hindi ako makakapag-reloan agad kasi nga hindi nila ako ino-offeran. So, paisip ako na baka hindi na ako makautang. Pero yun nga, good news ay nakautang pa rin ako, which is nga 30,000. At same lang din sila nung last loan ko. Hindi siya tumaas, hindi siya bumaba. Same lang din yung interest, same lang din yung amount na nakuha ko, which is good kasi nga hindi rin siya tumaas. Pero nagulat ako kasi nga kahapon ay dapat i-check ko lang kung malapit na ba yung due date ko or kung need ko na ba magbayad, baka overdue na ako. I-check ko lang sana yung G-loan ko. Pero pag open ko ng G-loan ko is ganito yung nakalagay. Your G-loan credit limit increased to 50,000. So, nagulat ako dito kasi sabi ko, inofera nila ako na get another loan. Parang kababayad ko lang yata ng 1 month. 12 months to pay yata or 9 months to pay yata yung pinili ko dito. Pero inoferan na ako agad. Chinek ko si G-Loan ko kung totoo nga ba. Malay mo naman kasi minsan may nagte-text tapos pag-check mo naman sa G-Loan mo is wala. So, totoo nga. Tumaas ng 50,000 yung credit limit ko dito sa G-Loan. Tapos, pwede pa akong umutang ng worth 20,000, which is good. Kasi nga, kahit 1 month na lang ako. So, makikita nyo dito sa baba, may 1 out of 12 paid na ako. Meaning, isang buwan pa lang ako nakakabayad. Wala pa ako sa kalahati ha. Talagang 1 month pa lang ako nakakabayad. Tapos, inofera na nila ako agad ng get another loan. At, hindi lang basta 5,000, 10,000, ginawa nilang agad 20,000. So, syempre, ako rin naman, natuwa ako. At ang kinagandahan dito is, wala siyang nakalagay na limited time offer. So, expected ko na talaga na hahaba to or hanggat hindi ko siya kinukuha, nandito pa rin yung offer. Kasi kapag may nakalagay na limited time offer, yun yung may expiration. So, makikita nyo rin dito na 1 out of 2 loans availed. So, pwede pa talaga akong mag-avail ng get another loan. Siyempre, dahil nga gusto ko rin i-check kung kamusta ba, kung magiging magkano ba siya or kung magkano ba siya babayaran monthly or kung ilang months ba siya babayaran. So, chinek ko yung detail ng aking loan. So, kung kunwari, uutangin ko yung 20,000 na tira, so 9 months siya, 2,820 siya per month. So, kunenta ko to parang nasa may 5,000 siyang interest, may tubo. May 5,000 na tubo kasi pag tinimes mo to sa 9 months, ang kakalabasan niya is parang nasa 25,000 higit. So, may tubo siya na 5,000 higit. Tapos, ang kinagandahan dito is may free health insurance din siya at dahil nga free, wala kayong babayarang buwan-buwan. So, dito sa select your purpose of loan, so mamimili na lang kayo kung personal or for business. So, dito naman sa referral code, optional lang kung meron kayong referral code, edi go. Pero kung wala, okay lang din. Nga lang dito sa G-Loan kasi pag umutang kayo is hindi nyo siya makukuha ng buo kasi nga may service charge siya or may processing fee siya. So sa 20,000, ang makukuha nyo na lang is 19,400 kasi ang processing fee niya ay 600. So itong processing fee ay mag-iiba-iba depende sa amount na kukunin ninyo. So ang interest ko dito is 2.99% which is hindi ko masabing good, hindi ko rin masabing bad. Pero kung sa 9 months naman is okay na rin siya para sa akin. Tapos, chinek ko din dito yung insurance, which is nga yung G-Loan Protect. So, itong free na G-Loan Protect or yung free na insurance ni G-Loan is for hospitalization allowance. So, makakakuha nga daw ng 500 per day kung ma-hospital ng 3
or higit pa na araw, up to 10% of loan amount. So, kung gusto niyo malaman yung covered neto ng free G-Loan Protect, ay pwede ko naman siya gawan ng video separately. So, eto nga, which is good nga kasi free na siya, kasama na rin siguro sa kwenta nila yan. At okay na rin na hindi natin siya babayaran monthly. So ngayon, marami pa rin talaga nai-issue na medyo pangit na nga daw si G-Loan kasi nga hindi mo siya maasahan kapag emergency. Kasi nga, pag na full payment ka, hindi ka rin daw agad makakautang, which is iba-iba talaga kasi yan, depende sa account, credit limit, which is sa akin naman ay siguro hindi pa naman totally na bumaba lang siguro ng konti, pero hindi talaga siya na umabot na from 20,000 or 30,000 naging 5,000 na lang or 1,000 kasi may ibang ganun talaga na nakakaranas. Ako kasi si G-Loan talaga is lagi akong advance magbayad or kung kaya ko talaga i-full payment is pina-full ko lang siya kasi nga malaking tulong din yung cashback na makukuha mo dito. So, yun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang!